yung sinabi ng na suspicious yung timing. So sabihin mo ba sa mga tao, after the election na lang kung ko lang ibibigay yung yung murang bigas kasi sasabihin na nabubulitika ako. Hindi naman yung ganun ang trabaho ng gobyerno eh. Kung magbibigay mo na ngayon, ibigay mo na. Hindi mo pwede sabihin na, makakatay ako ng magandang timing. Diba? Narinig nyo yun mga pre? Sinupalpal po ni Binay itong si Sara Duterte. Diba? Sapul. Sunog. Diba? Kasi si Sara Duterte, panareklamo, bakit daw tina-timing sa eleksyon? Sabi naman ni Binay, wala naman yan sa timing. Kasi yan, syempre na, pangako na yan ng Pangulo, diba? Kailangan ng mga Pilipino yung murang bigas. Bakit magagalit ka? Kung ngayon lang lumabas, ngayon lang na ipatupad, at mapapatupad pa sa ibang mga lugar. Diba? Wala yan sa timing. Ang isipin mo dapat yung mga Pilipino. Sara Duterte. Hindi yung sarili mo. Ay, naku po. Diba? And then, eto pa. Si Erwin Tulfo, Lacson, ay talaga namang pinakilala po si Benhur Abalos. Diba? Na iboto daw po. Diba? So, grabe. Malaki po ang tiwala ni Benhur Abalos at Lacson dito. Kaya, malaki yung tiwala ni Erwin Tulfo kay Benhur Abalos. Imagine, sa bandang, may sinabi si Erwin Tulfo na huwag niyong kalimutang iboto si Benhur Abalos. Talagang pinangalanan niya. Sa dinami-dami nila dyan, si Benhur Abalos po. Yung talagang sinasabi ni Erwin Tulfo na huwag kalimutan. Diba? At ako po sa tingin ko po dito kay Benhur Abalos, hindi po yan babaliktad sa alyansa. Pro-Filipino po itong si Benhur Abalos. At syempre, sinusuportahan niya po yung administrasyon ngayon. Diba? Kaya dapat po talagang suportahan po natin, iboto po natin yan. Siyempre si Binay din mga pre, kasi talaga namang sinupalpal niya po si Sara Duterte dito. Maganda po yung mga sinabi ni Binay dito. Panoorin po natin yung video. I don't believe when we say it's too late because the president has only been, this is a mid-year, it's only been 3 years. So kumbaga sa accomplishment niya, meron na siyang nagawa in the first 3 years of his administration. You also have to remember na ang daming problema that are beyond the control of the president when it comes to inflation, when it comes to cost of electricity, when it comes to the cost of gas and diesel, which are really beyond his control. And that is the reason why government has to step in with the subsidy. Hindi naman mo kayang bilhin yung bigas sa farmer kasi kung bibilhin po yan ng 16 pesos, lugi-lugi po yung farmer. Kaya nga po binibigay na nga ng 20 dahil may subsidy na naman gagaling sa gobyerno. Because bagsak po ang presyo ng bigas ngayon. Kaya kailangan talaga ng tulong. Bagsak ang presyo ng bigas ngayon dahil sa administrasyon. At hindi po masaya si Sara Duterte dyan. Diba? Nabubuysit po si Sara Duterte dyan sa mga mura-murang bigas na yan. Bakit? Na unti-unti na pong natutupad yung talagang pangarap ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, dahil natupad po yung pangarap at nasimulan sa Visayas, abay, hahanap po sila ng butas. Bakit sa Visayas lang? Balita ko dito sa Luzon. Naku, may magbebenta yata bukas ng 20 na bigas. Sino kaya yon? Abangan po natin yan. Kasi nga po, mura na ang bigas dito sa Pilipinas ngayon. 'Di ba? Kasi po, yung pangarap ay unti-unting natutupad. Ang pangarap po kasi, hindi naman minamadali yan eh. Pinagtatrabahuan yan. Kapag nangarap ka, magtatrabaho ka ng maayos. At yung pangarap mo na yon, makukuha mo yon. 'Di ba? Tuloy natin. Kung na yung gobyerno, pipitasan pa rin. Saan ba tayo lulugar? Ang hirap ng posisyon na to. If your chances in Cebu, in Sparks, Cebu po. Okay po. Actually, funny sabi. So, sa Visayas. Okay po ako sa Visayas. Kung sasabihin po na pampolitika, hindi dapat po binigay ang bigas na mura sa Mindanao. Kung yun naman pala talaga ang intent. Tama. May punto po si Binay dito, no? Kung sinasabi nga nitong mga ni Sara na pamumulitika yung ginagawa nila kaya mura yung bigas,
Eh dapat nga naman pala sinimulan sa Mindanao. Bakit? Eh kasi sabi ng mga Duterte sa kanila daw yung Mindanao eh. O di dapat yung unang liligawan Mindanao dapat. Pero bakit po Visayas? Oh, yun ang tanong. Kasi hindi naman po pamumulitika yung ginagawa ng administrasyon. Dapat pa nga ang lahat matuwa kasi bumagsak na ang presyo ng bilihin ng bigas. Bakit naiinggit pa? Oh, hindi ba kayo masaya na nasimula na sa Visayas ang murang bigas? Di ba kayo masaya? Yun yung tanong. Hindi ba kayo masaya? Di ba? Grabe itong mga Duterte na to. Talagang ano eh. Gustong sirain yung administrasyon na to. May maganda mang magawa administrasyon, hahanap ng butas. Ibi-brainwash yung mga Pilipino. Diba? Kaya good luck ha sa mga pro-China dyan. Ingat-ingat kayo. Ay naku po. Lustay. Ahas yan. KO. Pauto pa kayo dyan. Namin eh. Pero as far as I am concerned, ako personally kami ni Tito Sen, in terms of the survey, okay po ako sa Visayas. And I don't think the President or the administration chooses it in such a way na kung saan mahina or saan malakas. I feel that the judgment call was based on sino ba yung talagang nangangailangan. Kaya yun ang pinili. Yun. Sino ba kasi yung nangangailangan? Oo, alam naman natin na lahat nangangailangan. Pero sino yung mas pinaka nangangailangan? Doon po nila sinimulan. 'Di ba? Kasi ang pagkakaalam ko sa Mindanao may mga palayan doon. Sa Visayas meron din naman pero hindi naman ganoon karamihan. Dito sa Luzon, lalo na sa Tarlac, 'di ba? Malawak po ang mga palayan. So sino yung mas nangangailangan? Doon po sa Visayas. 'Di ba? Grabe tong Sara Lustay na 'to eh. Lahat na lang gagawin, makapanira lang. So, yun, move tayo sa isang topic natin mga pre. So, yun, dito mga pre, sa susunod natin video, panoorin po natin ito kasi itong si Sara Duterte ay talaga namang nanglalait na. Panoorin po natin ha. Yan. Unang-una, sobrang laki ng leeg niya. Parang buka. Naiipit na yung boses niya. Mr. Speaker! Ito pa ba yung ating Vice President? Nakakahiya na po. Nakakahiya. Diba? Ako proud ako bilang isang Bisaya, no? Pero bilang isang Bisaya, nahihiya ako para kay Sara Duterte. Ako na po yung nahiya. Naging kengkoy na po eh. Wala na po. Wala na po sa tamang yung pag-iisip. Tuloy natin. Pangalawa. Ito. Sa kengkoy, etong kengkoy na to, maniniwala ba kayo? Iboboto nyo ba yung in-endorso nitong kengkoy na to? Diba? Papatawanin lang kayo. Wala naman kayong natutunan. Tuturuan kayong manlalait si Sara. Sa kanyang sa kanyang mga ang dami niyang mga sinasabi diyan, nanlalait. Anong matututunan niyo diyan? Ginoo ko na unsa naman eh. Ang galing. Tawang-tawa naman yung mga tanga. Sabi ko dapat magaling, di ba? Yung congressman na pinili ninyo, simbako ng mga taga Second District sa... Yan, patawa pa more. Wala naman laman yung utak. KO. Anong natutunan? Wala. Bangag kasi. KO. Inapasahan niya ako. Ito nakasulat dito ginawang katatawanan ni VP Sara si PBBM at tawa naman ng tawa si Isko at Manang Aimee. Ito, isa pa to si Aimee. Wala ding kwenta to. No? Isa pa to si Aimee, nagpapahirap sa mga Pilipino. Imbes na tumulong sa administrasyon, tumulong patuloy. Sinong tinulungan niya? Yung nanghihila sa administrasyon pababa. Alam mo, habang hinihila niyo yung administrasyon, kawawa po mga Pilipino.
mga Pilipino yung maapektuhan yan. O katulad yan ngayon, ang administrasyon gustong pabagsakin yung presyo ng bigas para yung pangarap matupad at para wala nang magutom. Eh, hinaharang ni Sara. Kinokontra. Diba? May pagdududa pa daw. Para na nga sa mga Pilipino, magdududa ka pa. Diba? Baliktad talaga yung utok ng mga tauhanan, diba? Ang alam lang ni Sara, lustay. Lustay dito, lustay doon. Sus Mariusip. Lahat, inakusahan niya ako ng lahat-lahat na, pero wala man lang siyang isang ebidensya na sinabi na ito ang nagpapatotoo. Si PBBM, inakusahan mo na lahat-lahat na Sara, pero ni isa wala ka namang ebidensya na si PBBM or yung administrasyon o kung sino mang taong yan na gusto magpapatay sa'yo, hindi mo maituro kung sino yon. Wala kang ebidensya. Kaya sinungaling ka? Ang alam mo lang, lustay dito, lustay doon. Ha? Sasabihin, mahirap lang kami. Tangina, yung NFA nga. Diba? Binaboy mo. Sabihin mo, pagkain ng baboy, so hindi ka mahirap kasi hindi ka kumakain yan. Yung NFA na yan, kumakain yung mga DDS niyan. Tapos ngayon, lalaitin mo yung mga DDS na kumakain ng pagkain ng baboy. Ha? Kapal talaga. Puisit talaga yung babaeng Inday Sara na yan. Wala. Kaya pag bumili kayo ng muka ng distrito ninyo, sana yung congressman ninyo. Ganitong klaseng pagmumukha ang ilagay ninyo sa... So ayan na mga pre, wag po nating iboto itong mga inendorso ni Sara Duterte. Ayan at isang pagkakamali ni Isko na dumikit kay Sara. Anyway, noon pa naman yan, maka Duterte na yan si Isko. Kasi noong patayan nga dyan sa Manila, may mga patayan, may mga tukhang-tukhang dyan. Wala ngang ginawa yan eh. O, diba? Kaya kung ako sa inyo, piliin nyo yung matino, hindi yung palustay-lustay lang. Hindi yung mahilig magbenta ng mga ari-arian, ng mga Manilenyo, ng Manila, okay? Hindi yung mahilig magbenta ng Divisoria. Nako, ubos yung... Baka walang matirang building dyan. Baka isang umaga pagising nyo, Chinese na yung may-ari dyan. Nako. Anyway mga pre, yun lang po muna yung ating video. Ayan ha, pero syempre, bago po tayo magtapos sa ating video, meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0. Huwag niyo pong kalimutang i-follow yung ating Facebook page. And syempre mga pre, sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo lahat sa mga uploads natin. O, diba? So, yan lang po muna yung ating video. Kita-kits po sa susunod na video.